Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Gawa, chapter 10, verses 1 to 33. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, isa siyang kapitan sa batalyong Italyano ng hukbong Romano. Siya ay isang debotong tao. Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, "Ano po iyon?" Sumagot ang anghel, "Kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat." Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Joppa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin, bandang tanghali na noon. Siya'y nagutom at gusto na niyang kumain, ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, "Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumain ng anumang marumi." Muli niyang narinig ang tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na inakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitayang iyon, dumating naman sa lungsod ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at pagdating doon ay tumawag sila sa may pintuan. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, "Tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka at huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila." Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo?" Sumagot ang mga lalaki, "Kami pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Siya isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo." Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga-Joppa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Sinabi niya, "Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo." Sumagot si Cornelio, "May 4 na araw na ngayon ang nakakalipas, bandang 3:00 din ng hapon. Habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, 'Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalulugdan niya ang pagtulong mo sa mahihirap. Ipasundo mo sa Joppa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't agad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at salamat naman at kayo'y pumarito. Ngayon ay natitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipinapasabi ng Panginoon."